So nakikita natin mga kababayan, talagang pagsisikap ng ating gobyerno na maserbisyuhan ng maayos ang ating mga kababayan. Hindi lang yung mga pinakang mahihirap, kundi pati yung nasa middle income family na close to bankruptcy. Ang hospitalization bill nila, pag hindi sumaklulo yung ating gobyerno, bankrupt na sila, balik sa paghihirap. Ayaw ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na umangat na nga kayo sa inyong pagsisikap, sa inyong pagpuporsigi sa buhay. Pagdating ng oras, dinapuan ng sakit, nagkasakit yung isa ninyong member ng family, balik kayo sa pagiging bankrupt, balik sa kahirapan kasi naubos na lang yung kanilang pinundar sa bayad sa ospital. May mga ganun po, mga kababayan, na experience tayo. Di ba po? So ito yung gustong i-address ng ating gobyerno, mga kababayan. Na hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kapi-kapi muna tayo. Ayan pa. Almusal muna mga kababayan. Ano niya Mr. Maravillas yung almusal mo? Lagi na lang pong biskwit. Para mabilis lang mga kababayan. Kung magluluto pa kasi busy ngayon mga kababayan. Maya-maya na, siguro sa tanghalian. Pero meantime, ito muna po, may malamanan lang yung tiyan muna. Di ba? Simple living. Masarap po yung yung biskuit na almusal, hindi mabigat sa tiyan. Sana niya, Mr. Maravillas, yung kwento natin ngayon, may gusto akong i-share sa inyo mga kababayan na magandang balita. Ito, i-share po ninyo ito mga kababayan kasi may pakinabang tayong lahat. O di ba? Una, nilunsad ng ating Pangulo yung zero billing para sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Kapag sila nagkasakit na ospital, wala na silang babayaran pa. Zero billing nga po. By this time, hindi lang yung mahirap. In-expand siya mga kababayan ng ating pamahalaan. Ito ngayon yung in-announce kahapon ni Executive Secretary Ralph Recto. Pati yung middle class, may zero billing na rin po. So, ikalat po ninyo itong magandang balita para aware yung lahat. So, ito yung ating pakiusap sa ating mga kababayan na nanonood sa atin ngayon, lalo yung mga Marcos supporters. Siyempre yung yung mga DDS po hindi magsishare nito, pero magkikinabang din sila. Ano ba? Ang gagawin nito mga DDS, mananahimik na lang sila, i-ignore nila na parang walang nangyayari. Walang nangyayaring maganda. Kasi ang nasa isip lang nila mga kababayan, si Digong, tay kami naman. Yung kampanya nila mga kababayan, nagsi-signature campaign para i-petition ang pagpapabalik kay Digong dito sa Pilipinas na sabi nga natin, imposible na yan na mangyari mga kababayan unless si Digong dumaan sa trial at mapawalang sala. Yun lang ang pag-asa. Kung mapawalang sala, pag inarap mo sa trial si Digong, aamin. Ano ba? O ngayon, so balikan natin itong ating topic na zero billing kasi napakaganda itong balita para po sa atin. Yan government
Zero hospital bill also for middle class. Ito yung in-announce mga kababayan ni Executive Secretary Ralph Recto. Sabi po dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, middle class Filipinos who are one hospitalization away from bankruptcy should also equally benefit from the zero balance billing policy being implemented in selected government hospitals according to Executive Secretary Ralph Recto. Pati po middle class, kasi yung middle class, di ba yung objective ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na kaya nga nag-implement siya ng mga programs para ibangon po yung buhay ng ating mga mamamayan, ng ating bansa. And sabi niya, ang pangarap ko sana niya, tulad ng pangarap ninyo, maiahon ang ating bansa, ang ating mga mamamayan sa kahirapan. At ang objective po, maging middle class income country yung ating lahat ng ating mga mamamayan. Ibig sabihin, sana ma-achieve natin na yung mga dating napakahihirap nating mga kababayan, malampasan na nila yung kahirapan at mapunta na sila doon sa middle income class family. Pero sa buhay po talagang may mga trials na dumarating sa ating buhay. Minsan na-achieve na natin yung ating pangarap na umangat, tumatama naman po yung mga pagsubok tulad po ng pagkakasakit ng isang member ng family. Alam naman po natin ang gastos pag ang tao, pag tayo'y nagkakasakit, talagang libo-libo po. Naalala ko yung aking yung nanay ni Mrs. nang itakbo namin sa ospital, 150,000 agad, mga kababayan. 2 days lang, ganun katindi ang gastos, mga kababayan. Sabi nga, bawal magkasakit. Kaya priority ng ating gobyerno talaga yung health services. In comes now this report na sabi ko sa inyo, i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, kakilala. Kasi napakaganda na malaman nila may programa na pala na zero billing, hindi lang sa pinakang mahirap, pati doon sa mga nasa middle income families. So sabi dito sa balita, in a statement on Sunday, Recto said he met with officials of the Department of Health and state-run Philippine Insurance Corporation of PhilHealth to ensure that the Marcos administration's zero balance program or CBB, zero balance billing CBB program for patients admitted in selected government hospitals will be properly implemented with additional funding under this year's national budget. So nakikita natin mga kababayan, talagang pagsisikap ng ating gobyerno na maserbisyuhan ng maayos ang ating mga kababayan. Hindi lang yung mga pinakang mahihirap, kundi pati yung nasa middle income family na close to bankruptcy, ang hospitalization bill nila pag hindi sumaklolo yung ating gobyerno, bankrupt na sila, balik sa paghihirap. Ayaw ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na umangat na nga kayo sa inyong pagsisikap, sa inyong pagpupursigi sa buhay. Pagdating ng oras, dinapuan ng sakit, nagkasakit yung isa ninyong member ng family, balik kayo sa pagiging bankrupt, balik sa kahirapan kasi naubos na lang yung kanilang pinundar sa bayad sa ospital. May mga ganun po, mga kababayan, na experience tayo. Di ba po? So ito yung gustong i-address ng ating gobyerno, mga kababayan. Napakaganda, mga kababayan, itong programming ito. At sabi dito sa balita, itong CBB umabot na sa 1.3 million patients ang nagkinabang po, treated for free sa mga DOH hospitals.
Di ba? Kaya tuwang-tuwa yung ating mga kababayan. Ang hindi lang natutuwa yung mga DDS, pero nagkikidamag din. Nagkikidamag din sila, mga kababayan, sa mga programa ng gobyerno. Dahil sa pride nila, ayaw nilang i-acknowledge na magaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito nagawa ng previous administration. Yung previous administration, inubos yung panahon sa tukang-tukang, EJK. Di ba po, mga kababayan? So sabi dito ni Ricto, the meeting with Health Secretary Teodoro Herbosa and PhilHealth President and CEO Edwin Mercado in Malacanang noong January 20 discussed system-wide solutions that will ensure that CBB is genuinely felt by Filipino patients. Recto urged the officials to expand PhilHealth benefit packages, especially for the middle class, who consistently pay their taxes and contributions, emphasizing the need for contributors to see commensurate benefits. Mga taxpayers ito, mga kababayan, yung nasa middle class. Lahat naman po nagbabayad ng buwis, lahat ng mga mamamayan, kahit yung pulubi. Bakit niya, Mr. Marivillas, pati pulubi pala nagbabayad ng buwis? Di ba yung pulubi, mga kababayan, manghihingi? Pagkatapos, yung pera na kanilang kinita sa pagpapalimos, bibili ng pagkain. Nagbabayad eh. Pag bumili ka ng pagkain, nagbabayad ka ng buwis. Di ba? May VAT yun. Walang ligtas po sa buwis ang ating mga mamamayan. Hindi nga sila pumupunta sa BIR para magbayad ng buwis. Pero yung value-added tax imposed on commodities, yung mga binibili natin na pagkain, tingnan ninyo, may VAT. Di ba? Pero itong sa middle income class, ito nagbabayad talaga ng buwis, mga kababayan. Mula sa kanilang salaries. Yung mga multi-millionaire po, billionaires, hindi man yan actually nagbabayad ng buwis, nangunguliksyon lang. Parang BIR. Grabe naman niya, Mr. Maravillas. Di ba yung mga negosyante? Sila yung pinakang malalaking taxpayers. Oo nga po, pero kinulikta sa atin. Yung mga may-ari ng mall, tama, nagbabayad sila ng buwis. Pero yung buwis na binabayad nila, pinatong doon sa renta, doon sa sa mga commodities na binibinta nila sa atin. May patong na yun na buwis. Kinokoleksyon lang nila yon para ibayad nila. So in effect, pag tiningnan ninyo, collector din sila ng buwis para parang BIR. Katulong ng BIR sa sa pagkokoleksyon ng buwis. Pero hindi yun galing sa kanilang sweldo. Galing yun sa kinita nila mula sa sweldo ng mga mamamayang Pilipino na nasa middle class, middle income families. Di ba? Kaya mayaman yung mga negosyante kasi yung buwis na binabayad nila sa gobyerno, mula yun sa atin. O, di ba? Kaya kung para yumaman ka at saka panalo ka sa hanap buhay, importante na magnegosyo ka. Di ba? Kasi sa negosyo po, yung binabayad na buwis mula yun lahat sa customer. Kaya talo palagi po yung hindi negosyante sa mga negosyante. Pag empleyado ka lang, talo. Yung pagbabayad ng empleyado po, advance. Di ba? Matik, deducted yung buwis sa payroll. Kabig agad. Di ba? Napunta tayo doon sa kwentong yun. Sinasabi ko lang po sa inyo yung reality.
Anyway, ituloy natin itong napakagandang balita mula po sa ating gobyerno. So tama itong sinabi ni Recto po na dapat commensurate din yung benefits na pakinabangan ng ating mga nasa middle class. Kasi sabi ni Recto, their taxes anya and contributions, dapat yung benefits, yung pakinabang po, commensurate din yung kanilang matatanggap na benefits mula sa gobyerno. So sabi dito, the CBB is among the programs that drew cheer when President Ferdinand Marcos Jr. mentioned it in last year's State of the Nation address. Under the program, all patients, regardless of their economic status, will no longer have to pay out of pocket when they are admitted at the basic ward of any of the 87 DOH-operated hospitals. Walang nakagawa dito mga kababayan sa mga previous administrations. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang. Kaya lang itong mga ganitong mga magagandang balita, natatakpan po ng mga controversies. Yung mga kwento sa flood control scandal. Kasi po, yung natura ng mga tao. Kaya ako po ngayon, simula ngayon, ibabalance ko na ang pag-atid sa inyo ng mga balita. Kasi nakakapurga po. Yung mga balita sa sa politika, nakakapurga na po, lalo yung mga pinagagawa ng mga DDS ni Sara Duterte. Lahat na lang po pamimirwisyo. Di ba? Tapos itong mga sangkot sa flood control controversies. Kaya lang, hindi naman po natin maiwasan na hindi pag-usapan. Kasi yun po yung laman ng mga balita. Yung mga tao, mas ginugusto nila. Kaya tayo po, sa totoo lang, mabagal yung pag-asenso ng Pilipinas. Kailangan talaga ma-change yung mindset natin. Nakita ninyo itong mga mayayaman kung bakit mayayaman sila, mga negosyante. Hindi sila nakikialam po sa politika. Yung mga balita sa mainstream, hindi man nila ang pinapansin. Yung mga mayayaman, ang mga mayayaman po, busy sila yung utak nila, ang naglalaro, lahat paano paunlarin ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga buhay. Yun ang tutok nila. Yan ang mga controversies na nababasa natin sa social media, napapanood natin sa telebisyon. Wala bang pakiyan, mga mayaman dyan? Pala man na niya kayo, basta kami, magninegosyo kami. Kaya sila mayayaman. Ganun po. Ito yung dapat na baguhin natin sa ating mga pag-iisip, sa ating buhay po. We encourage you ito, napakagandang balita. Kung hindi ninyo ito malalaman, konti lang ang may alam na may ganito palang programa yung ating administrasyon. So, konti po yung magkikinabang. You'll not avail of it. Pag nagkasakit kayo, kasi hindi ninyo alam na may zero balance billing pala na programa yung ating gobyerno, hindi lang sa mga mahirap kundi sa lahat, lalo sa mga sa middle income class. Hindi ninyo pakikinabangan kasi hindi ninyo alam. Hindi kayo makakapag-avail kasi hindi ninyo alam. So importante ang massive dissemination ng information po. Dito tayo pumapasok, mga kababayan. Kaya pakiusap ko sa inyo, lalo yung mga Marcos supporters, ang mga ganitong mga magagandang balita, napakarami nating sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. Ano man yung pakiusap natin na i-share ninyo, share lang po ng share. Pag magandang balita, i-share ninyo. Pag masamang balita, wag na ninyong i-share kasi sasama lang yung araw natin. Di ba yung mga masasamang balita, nakakasama ng araw? Sumamaan niya yung araw ko ngayon sa'yo. Kasi mga negative information ang nasasagap natin. Parang hopeless na ang mundo. Di ba? Pero kung ganito yung mga balita po, ma-inspire ka. Kaya nga yung mga success coach, mga kababayan, na alala ko, nung nag-attend tayo ng mga seminars about success in life. Alam ba ninyo, kaya nabago yung buhay namin.
Nag-attend ako ng seminar. I have to change my mindset. Nang ma-change po yung aking mindset, ayun, biglang gumanda. Nainggit naman ngayon yung iba sa akin kasi gumanda na daw yung buhay namin. Isa pa yun, alisin natin yung inggit sa ating katawan. Gusto mong gumanda yung buhay mo, alisin mo yung inggit sa katawan. Yan ang una mong gawin. Dapat matuto ka na mag-appreciate ng success ng ibang tao. Pag nakita mo yung neighbor mo na umaasenso, huwag kang mainggit. Ang gawin mo, kaibiganin mo, kausapin mo, bakit siya umasenso. Baka i-share pa sa iyo yung pinagdaanan niya. Kung bakit gumanda yung buhay niya. Pero kung inaway mo kasi nainggit ka, nakita ninyo ang epekto? Ang mangyayari niyan, yung neighbor mo, lalo isang aasenso, ikaw, stagnant yung buhay mo. Kasi nga, yung mindset mo, inggitero ka. Kaya ako po, hindi ako nainggit sa mga umaasenso sa buhay. Tinatanong ko kung bakit umasenso sa buhay para gayahin. Gaya-gaya lang po dito sa buhay. Sa mundo po, gaya-gaya lang po. Kita ninyo yung Jollibee, ginaya lang sa McDo. Ganun po. Yung SM, saan ginaya? Sa Walmart. Gaya-gaya lang po. Gayahin yung mga magaganda. Yung pangit na mga pangyayari sa buhay, iwaksi natin. So ito, magandang itong balita na dapat ninyong malaman, pakinabangan ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya iyon ang aking pakiusap sa inyo. I-click subscribe na rin po ninyo itong ating YouTube channel, Life with Dan TM. And hit the notification bell para pag mayroon tayo mga bagong uploads, matik, may notification po kayo. Tama po? So napakaganda ito pong balita. Hospital and professional fees incurred by patient under the CBB are shouldered by the applicable PhilHealth benefit package, while the balance is charged to the DOH hospital's budget for maintenance and operating expenses. Kaya zero billing, balance billing po. Wala ka nang babayaran. Uwi ka na lang. Pag magaling ka na, ini yung the usual na nangyayari. Gumaling yung pasyente, pero lubog ka naman sa utang. So magkakasakit ka uli. Di ba? Gumaling ka. Paglabas mo sa ospital, nakita mo yung lubog na pala niya. Kung bankrupt ako, na-stress ka. Balik ka sa ospital hanggang sa matigok. O di ba? Yan ang ayaw na mangyari ng ating Pangulo. Kaya napakaganda nitong CBB program na siya lang po ang nag-implement ng ganitong uri ng programa. Kaya dapat pasalamatan natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema po, nung magkasakit yung ating Pangulo, tinakbo sa St. Luke's, yung mga post ng mga DDS, ano niya yung balita, patay na ba? Ganon, nagwiwi sila na sana yung ating Pangulo daw matigbak na. Yan ang masama sa inyo. Kaya hindi kayo binibless na nag-iisip lagi ng masama sa kapwa, lalo na sa ating Pangulo. Pero kami po, ang aming wish para kay Digong, sana malampasan pa ni Digong yung haba ng buhay ni Enrile. Nga di ba? Yun dapat po, para po dumaan siya sa trial. At kung totoo yung kanilang claim na wala mang kasalanan si Digong, di makabalik siya sa Davao tulad ng gustong mangyari ni Sara Duterte. Pero after trial, hindi yung ayaw nila ng trial. Tulad sa impeachment complaint, ayaw ng trial. Pero sabi ni Sara, I want a bloodbath. Baliktad ang ginagawa. Ano ba po, mga kababayan? So ito pa, yung mga detalye nito na CBB. The CBB, however, only applies to basic or ward accommodation.
When a patient chooses to be transferred to a private room, regular PhilHealth benefits will, with co-payment, will apply, which means the patient must pay a portion of the bill based on room rates and services. While private hospitals may implement the NBB, only 10% of the bed capacity in private hospitals can be allocated toward accommodations, thus limiting the program's coverage compared with DOH retained hospitals. Kaya kailangan yung pasyente ninyo, dali ninyo doon sa mga DOH hospitals na may CBB para zero billing kayo. So sabi dito, the DOH CBB is different from the no balance billing NBB of PhilHealth, which was implemented in 2011. This policy, however, only covers members and dependents who are considered indigent, sponsored, domestic workers, senior citizens, and lifetime PhilHealth members. Based on a study by the Philippine Institute for Development Studies, middle-class families comprise 46.8% of the country's population of almost 114 million in 2025. So under the DOH budget, 1 billion pesos has been allocated for the expansion of the CBB in selected secondary and tertiary hospitals run by the local government units. Meanwhile, each of the 4 specialty hospitals, namely Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center of the Philippines, and Philippine Children's Medical Center will also receive an additional funding of 1 billion to expand the CBB. The University of the Philippines, Philippine General Hospital has also been provided 800 million for CBB. So sabi po ni Recto, closer coordination among national agencies and LGU is key to ensuring that healthcare financing reforms translate into tangible relief for patients across income groups. So importante, mga kababayan, malamig na yung kape ko sa kakakwento. Anyway. So yan po, mga kababayan, ang magandang balita na gusto kong ipakiusap po sa inyo. Ang pakioron ko tabi, mabikol na una ako, para sa mga taga-Digdisa mo, sa Bicol Region. Ang pakioron ko po sa Indo, mga kababayan kong Bicolano, i-share ninyo itong i-share sa satuyang mga kababayan, sa mga barkada nindo, kamidbid nindo, itong video na ini para dakulan makaisi, dakulan magkinabang. Ayan po, minsan may mga Bicolano na nagantabay sa satuya, imbis na maugma, nainggit man siguro sa ko. Paano nga yan, Mr. Maravillas? Pabalik-balik ka sa Palasyo Malacanang. Imbita lang kami ni Mrs. Huwag mo mainggit. Kundi kung ano sa mga magagayo na bareta na danata, ali sa Palasyo Malacanang, ali sa satuyang presidente, i-share ta sa satuyang mga kabisto, sa satuyang mga parientes, sa satuyang mga amigo, para sindaman magkinabang kan maray na programa kan satuyang gobyerno. Iyan tabian sa kuyang pakioron sa Indo na mga kababayan kong Bicolano, Albayano. Okay po? At saka pala, gusto kong magpasalamat na rin, baka nanonood ngayon, yung taga Cyprus na tumawag sa atin. Last December pa actually siya tumawag. Nagpadala siya ng 7,000 pesos plus para daw sa mga, hindi pa man noon na nag-irap yung Mayon Volcano, para daw sa mga nasalanta ng mga dumang bagyo dito sa amin. So, pinadala niya yung cash. Kung nanonood ka sa akin ngayon, maraming salamat po. Actually, yung asawa niya pastor at foreigner yung asawa. Pilipina yung
babae, pero yung lalaki, pastor, sa Cyprus Evangelical Church. Maraming salamat po. And this week, mamaya punta ako sa province para po tingnan yung lista ng mga evacuees ng Mayon eruption. The same evacuees ng Mayon eruption, sila din yung mga nabiktima ng mga dumaang calamities. So, importante kasi official list mula sa province at ma-identify natin anong mga barangays yung pagbibigyan natin ng tulong mula dito sa pinadala sa ating cash donations mula sa Cyprus, dyan sa Middle East. Ito yung pinadala sa akin po. 78,683 pesos and 3 centavos. Pinost ko kahapon, mga kababayan, 22 hours ago. Sabi ko, salamat. Maraming salamat po sa anonymous donor natin mula sa bansang Cyprus. Cyprus Evangelical Church sa 78,000 pesos cash plus cash donation para itulong sa mga nasalanta ng dumaang mga bagyo sa Bicol at ngayon Mayon volcano eruption sa Albay. Relief operations will follow in the coming days. Rest assured that every centavo will be spent with full transparency. Again, maraming salamat po and God bless you more. Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Yan po yung promise ng ating Panginoon pag marunong tayong mag-share. Kasi pag ikaw nagbibigay, ang ibig sabihin po niyan, blessed ka. Bakit? Kaya mong magbigay eh. Pag ikaw ay binibigyan na lang, medyo may problema. Bakit? Ang ibig sabihin niya, nangangailangan ka ng tulong. Kaya binibigyan ka. So, ang blessing sa iyo, konti eh. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya it is better to give than to receive. Di ba? Kaya nabuo yung kasabihan po na it is better to give than to receive. Kasi pag ikaw ay binibigyan na lang, ibig sabihin, mahirap ka, binibigyan ka na lang eh. Pero ikaw ay nagbibigay, ang ibig sabihin niyan, siksik-liglig at umaapaw yung blessing mo. Kaya mong magbigay eh. Di ba? Kaya yung mga nagbibigay, lalong pinagpapala ng ating Panginoon. Sigurado itong nagbigay. Pastor po siya eh. Diyan sa Cyprus. Lalo pa silang pagpapalain ng ating Panginoon. Hindi man kami kaano-ano, hindi man kami kilala. Basta nanonood sa atin at pinili niya dito sa Bicol, dito sa Albay. You see? Di ba dapat kung ibang tao na usually magbibigay sa mga kakilala nila doon sa lugar nila mismo. Hindi ko na nga natanong kung taga Nueva Ecija yata sila, taga Central Luzon. Pero pinili nila na dito kasi siguro nakita nila yung pangangailangan ng mga Bicolano. So, we pray po, Pastor, that our good Lord, our Savior, Jesus Christ, will bless you more in your family, in the church, the Cyprus Evangelical Church. Pero nang tinignan ko yung mga nag-react dito, lahat, masasama pa rin, mga kababayan, yung mga, mga pinagsasabi, umatake yung mga DDS. Pag DDS talaga po, masama ang tabas ng dila. Hindi ko naman po, sanay na tayo. Tingnan ninyo, basahin ko sa inyo yung mga reactions nila. Yan Ruben sa Abedra, sabi niya, Galawang Francis Leo Marcos, pambansang budol ng Pilipinas, buta lang ipamimigay pero yung buo sa bulsa mo na, hehehe, real talk. Pinagkanulo mo mga dutae sa ngalan ng pera yan. Yan pa kaya mga pledge ang hindi mo tirahin? Yung ibig sabihin nila, nanakawin ko.
Walang magtitiwala sa akin kung ninanakaw ko yung mga donations. Ilang beses na pinadala sa akin by the thousands. Yung unang mga calamities po, yung naipon namin dito, 700,000 plus. O bakit may mga nagdo-donate pa sa akin ngayon? Kasi po, nakita nila, hindi ko man ninanakaw tulad ng ina-accuse ninyo. Lahat ng pera na pinadala sa amin, pinapost ko kung magkano. Tapos kung bibili kami ng mga relief, may resibo. Tapos documented siya. Binibidyoan ko isa-isa na binibigay. Kung pera, kung magkano, kung 1,500, binibigay ni Mrs., binibidyoan ko isa-isa. Mabibilang mo mismo. O di ba? 40 years ko na itong ginagawa dito sa amin nung nasa mainstream media ako. Kaya maraming nagtitiwala sa akin pagdating sa pera, sa mga ganitong mga relief operations. Ang dami nagtitiwala sa akin, hindi lang sa yung mga OFWs. Nung nasa radyo pa ako, mainstream, sa programa ko, pag ako'y umupo at nag-fundraising, bumabaha ng donation, ng pera, kasi alam nila nakakaabot kasi siya, nakalista isa-isa. Yung mga mayon na eruptions noon, mga kababayan, matik, pag umupo ako sa programa, magbibigay na yung mga listeners ko ng mga donations para itulong. Nakalista yan lahat. At lahat ng pera, lahat ng gastos, nakalista, nire-report namin. Full transparency. Yun din ang gagawin natin. Kasi yun ang practice natin sa matagal ng panahon. Kaya yung mga akusasyon ninyo, baseless po. Hindi ako apektado. Unang-una, hindi man po ako nag-fundraising. Di ba? Nakita na ninyo ako nag-fundraising dito. Hindi. Pag may tulong na dumating sa amin, yun ang binibigay namin. Dinadagdagan pa nga namin ng sarili naming bulsa. Ganon kami. Nakita na ninyo akong nag-post ng GCash tulad ng mga DDS influencers, mahilig mag-fundraising, tapos magpo-post ng GCash kung saan saan sila pwedeng magpadala ng pera. Pagkatapos, nakita ninyong may nag-post sila na detalyado kung ano yung gastos. Di ba hindi? Yung gawain ninyo kasi, ina-accuse ninyo sa akin yung sarili ninyong gawain, yung pagnanakaw. Hindi ko kailangan gawin yan. At never kong naisip na magnakaw. Sa haba ng aking panahon, mga kababayan sa mainstream media, and this time sa social media, yung blessings ng ating Panginoon sa aming family, enough. Siksik, liglig at umaapaw na. So hindi natin kailangang magnasa ng sobra-sobra kasi yung kayamanan dito sa mundo, hindi man natin yan madadala sa kabilang buhay. Malinaw po sinasabi sa Bible na dapat ang primary na concern natin, treasures in heaven. Sabi sa Matthew 6:19 to 21, do not store up for yourselves treasures on earth where moth and vermin destroy, and where thieves and break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya naintindihan natin yung pastor na nanonood sa atin dyan sa Cyprus. Yung kanilang church, hindi nag-iipon ng yaman sa mundo, kundi treasures in heaven. So yung yaman sa mundo tulad ng pera, sinishare nila sa kanilang kapwa. At napili nila ako, pinagkatiwalaan nila ako, na ipadaan sa atin. Kasi siguro nakita nila hindi ako magnanakaw. Na-review nila yung mga videos natin. Yan si Mr. Maravillas. In fact, akala ko nga po hindi na matutuloy kasi December pa sila nag-message sa akin. Umabot na yung January, hindi pa man nagpapadala. Never ako nag-follow up.
Di ba? Kung iba-iba, nag-irap na yung mayon, magpa-follow up ako. Hindi ko ginawa. Sabi ko, baka nagbago yung isip. Di ba? So naghintay lang tayo. And after lumipas yung ilang weeks, January na, biglang tumawag kay Mrs. nga tumawag. Mr. Maravillas niya, ito na niya, papadala ko na yung pera para sa donations, maitulong mo dyan sa mga nasalanta ng dumaang bagyo. And this time yung sa Mayon eruption. Kaya yung mga akusasyon ninyo na nanakawin ko, hindi po ako affected kasi hindi ko man po gawain ang pagnanakaw. Kaya binabasa ko yung mga akusasyon ninyo. Walang problema. Di i-akusa ninyo akong magnanakaw kung gusto ninyo. Di ba? Hindi ko man kayo mapipigil na akusahan akong pagnanakaw. Importante, hindi ako guilty. Tama? Tingnan ninyo yung mga reactions nila sa post ko. Sabi ni Policarpio, oy, may bago ka na naman sasakyan, Pastor Dante. Yung sasakyan ko po, matagal na, hindi na po bago. Awardee yun sa akin ng RF3 World, yung pagbibinta ko ng yung Firmax, Automax, inaward yun sa akin, MUX. At yung bago, sa anak ko yun, yung Innova, negosyo niya yun, for car rental. Yung anak ko, negosyante, kaya naman nun, dati siyang OFW, kaya naman nun na bumili ng sasakyan. May gym nga Colossal Fitness Gym. Okay pa? Alam na ninyo? Yan mga basers ko po. Sabi ni Jose Daigdigan, bira yata mangyari ang mga defenders ng mga buaya ay honest. Ito pala ito, wala mang profile pic. Lagi ito nagre-react. Mark Dogi, huwag po gamitin ang salitang Diyos pag nasa panig ka ng kasamaan. Matthew 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi pa ako guilty sa ganon. Baka patama yon kay bagay yon kay Kibuloy. Di ba? Ginagamit ang salita ng Diyos sa kasamaan, nakulong na nga po. Di ba? Hindi tayo guilty sa mga sinasabi ninyo. Itong sinasabi po ninyo, hindi yon sa akin tatalab. Para yon kay Kibuloy. Hindi po sa akin. Sabi ng isa dito, si Olandier Sacrag, pansinin niyo yung resibo, 129.24, naloko na. So ano ang problema ninyo kung 129.24? Resibo naman yan ng SM Store. Date issued 129.24. Wala na akong paki sa resibo ng resibo ng SM kung mali alimbawa yung pizza, yung taon 24 pa. Ang importante nakobra namin. Dati si material, nakobra namin yung pinadalang pera para maitulong dito sa mga nasalanta. Yun lang ang concern namin. Wala kaming paki kung nakasulat doon. Talaga ito mga DDS mga kababayan. Walang matinong pag-iisip. Basta lang makaatake, makapanira. Kaya sinagot po ng isa, sabi ni Jules, kung di mo makita ang date, magsalamin. In receipt, it says January 16, Friday, 2026. Yung claim ko, January 16, 2026. Sabi ni Merlinda Moraleja, hindi po yan marunong magbasa ng resibo kaya nga binasa ko mabuti kasi tricky yung unang date. Nag-away-away na. Itong naging donor ko din itong si Merlinda Moraleja. Taga rito ito sa amin pero nandyan sa ibang bansa. May tiwala siya kasi kilala niya ako personal. Taga rito sa amin Kilala niya ako na hindi ako magnanakaw.
Ang nag-aakusa man lang sa akin na magnanakaw ako, yung mga DDS, pero hindi man sila tumutulong. Never pa sila na naging donor. Di ba? Yan ang problema po sa mga tao. Yung hindi man nagbibigay ni Singkong Duling, hindi man nagbigay, sila yung masalita at maakusa na ninanakaw yung donation. Pero yung nag-donate po, walang reklamo. Tiwala sa amin, tiwala sa akin mga kababayan. Yan ang si Merlinda Moraleja, taga dito sa amin. Sabi niya, to God all the glory. Praise God. Kita ninyo, kilala niya kasi ako personal. Sabi ni Elizabeth Mangay Arwasa, Amen. Sabi ni Elmar Trinidad, paldo nga kay BBM, paldo pa sa mga members. Pastor pala ito, wala din silang pinagkaiba ni Abante I-compare ninyo si Pastor Benny Abante, Congressman Abante. Si Congressman Abante po hindi nakulong. Yung pastor ninyo si Kibuloy nakakulong. Ano ang ibig sabihin niya? Ano yung kaso? Qualified human trafficking. Pero wala kayong sinasabi. May sinasabi kayo sa isang pastor na congressman na hindi man nakulong, walang kaso. Sino ngayon ang mabuti? Sino ang masama? Yan ang problema sa inyo. May sinasabi kayo sa walang kaso. Sa may kaso, tahimik kayo kasi pari-parehas kayo. May inakusa kasi yun ang gawain ninyo. Yan ang kasabihan dito sa amin. An matinao, maginibo. Ang ibig sabihin, kung sino ang mainakusa, ay siyang may gawa. Kaya mahirap yung akusa ka ng akusa kasi gawain mo. Tama po mga kababayan, para niya Mr. Maravillas, napikon ka. Hindi po tayo napipikon sa mga ganyang patutsada. Sanay na tayo. Kasi unang-una, ano ninyo ako mapipikon? Di man ako guilty sa mga inaakusa ninyo. Di ba? Ayan man lang po. Yung donor natin, rest assured po na bawat sintabo, every single sintabo, dokumentado po. Ipopost ko sa Facebook at bibidyohan natin yung actual distribution. Yung mga resibo, ipopost natin, ipapakita natin dito for full transparency. Pati yung pagbigay, isa-isa, para bibilagin ninyo kung sino yung beneficiary at magkano yung binigay namin, bawat isa sa mga binigyan. At i-compute natin, itutugma natin, ibabalance natin doon sa sa pera na binigay, ipinadala sa amin. Ganon po tayo, ganon po ako. Kaya nagtitiwala yung mga donor sa akin kasi paulit-ulit na nila na ginagawa ito. Kasi kung ninanakaw ko, sino pang magpapadala sa akin? Tama? Huwag kami mga DDS. Mga gawain ng mga DDS influencers, ganon. Post ng post. Nakikita ko po yung mga vloggers ng DDS. Napakahilig mag-post ng GCash. Pangkapian niya, pangkapi. Pangkapi lang, hingin mo pa sa publiko, sa mga viewers mo, kung may hiya ka. Ako di bale, ito na lang, na biskuit. Hindi tayo mangingi ng pagkain. Sa ating Panginoon, oo. Yan o. Banana. Yan. Tapos itlog. Dami mo anya Mr. Maravillas na biskuit. Yan lagi dito sa sa misa namin na punong-puno na kung ano-anong para hindi magutom po. Okay po? Ayan man lang, napaba yung ating discussion ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.